Floyd Mayweather Jr. nagsalita na ukol sa kanyang mga paboritong mga boksingero na Oya Inoue, kasali sa listahan na kinagalit ng maraming mga boxing fans. Jonas Sultan, sobrang prangka, naniniwalang mas liamado itong si Jerwin Ancaas kaysa kay John Riel Casimero kung maglaban sila. Muling niyanig ng undefeated boxing legend na si Floyd Money Mayweather Jr. ang buong mundo ng boxing matapos itong hayagang ilabas ang kanyang listahan ng mga kasulukuyang paboritong boksingero sa isang eksklusibong panayam. Hindi nag-atubili ang dating Powerfound King na pangalanan ng mga mandirigma na sa tingin niya ay nagpapakita ng pambihirang galing sa ibabaw ng lona ngayon. Ngayon, ang lalong nagpaalab sa diskusyon at nagdulot ng matinding ingay sa social media ay ang pagsama niya sa Japanese superstar at undisputed champion na si Naoya the Monster Inoue sa kanyang listahan. Base sa kumakalat na larawan na naging pahayag ni Mayweather, nasa nitong kinilala ang bagsik ng pambato ng Japan na nagbunga naman ng kaluwat-kan ng reaksyon at pagpalag mula sa mga hardcore boxing fans sa iba't ibang panig ng mundo. Pero bakit nga ba mga kwento ay maraming mga boxing fans ang pumalag? Para sa mga maraming kritiko, taga-subaybay ng bansa, tila isang malaking kabalintuanan ang naging papuri ni Mayweather kay Inoue. Matatandaan na sa mga nakarang pagkakataon, madalas na pinupunan ni Floyd ang mga banyagang boksingero at sinabing kailangan muna nilang lumaban sa Amerika at patunayan ang kanilang sarili sa ilalim ng parehong random drug testing na kanyang pinagdaanan upang matawag na tunay na dakila. Maraming fans ang hindi sumang-ayon dahil pakiramdam nila ay naging hipokrito itong si Mayweather sa pagkakataong ito. Ayon mismo yan sa isang boxing analyst. Ang ilang grupo naman ng fans ay nagpahayag na mas marami pang Amerikanong boksingero o ibang natatanging fighter ang mas karapat-dapat sa slot na ibinigay kay Inoue. Pero gayon pa man, hindi may tatanggi ng impluwensya ni Mayweather ang nagdala ng diskusyong ito sa rurok ng trending topics ngayong linggo, habang ang kampo naman ni Inoue ay nananatiling tahimik at nakafocus sa kanilang pagpapanatili ng kanyang dominasyon sa super bantamweight division. Samantala mga kwento, habang mainit ang usapan sa pandaigdigang entablado, isang malaking balita naman ang yayanig sa lokal na bansa sa muling pag-akyat sa lona ng pamusong knockout artist ng Pilipinas na si Jonas Juan Pan Sultan. Nakatagdang magbabalik aksyon ngayong buwan ng Oktubre si Sultan sa isang napakalagang laban kontra yan sa isang matinik na pambato ng bansang Thailand sa Wadi Cup Noy Cup Noy. Well anyway, ang laban ito ay tinitingnan ng marami bilang muling pagbubukas ng pintuan para kay Sultan upang makahabol sa isang world title shot. Dahil sa nalalapit na pagbabalik na ito, muling naging viral at binalikan ng mga fans ang naging makasaysayang pahayag ni Sultan ukol sa dalawa sa pinakamalaking pangalan sa boxing sa bansa, sina dating world champion John Riel Casimero at Jerwin Ancaas. Si Jonas Sultan mga kwento na may hawak na record na 17-5 kasama ang 11 knockouts noong panahong iyon ay may natatanging kredibilidad sa pag-analisa sa dalawa dahil kapwa niya itong nakasagupa sa lona. Matatandang tinalo ni Sultan si Casimero noong taong 2017 sa pamamagitan ng isang unanimous decision win na nagsisilbing IBF World Super Flyweight Title Eliminator. Ang panalong iyon mga kwento ang nagdala kay Sultan upang amunin itong si Ancaas na kung saan naman ay siya ang yumuko via unanimous decision sa isang All-Filipino World Title Showdown. Kaya naman, sa kanyang naging pagbabalik tanaw sa posibleng tapatan ni Ancaas at Casimero, prangka na sinabi ni Sultan na it will be a 50-50 fight. Even though I defeated Casimero, he is a good fighter and so is Jerwin. Dagdag pa ng determinadong boksingero, ang boxing ay usapin ng estilo sa ibabaw ng lona. Style makes fight. Maybe my style was just a good counter to Casimero and Ancaas style counters me. Paliwanag niya upang ipakitang walang nakakalamang ng husto sa dalawa base lamang sa kanyang mga naging karanasan. Pero ganun pa man, nahingi ng pinal na prediksyon kung sino ang kanyang pipiliin sa dalawa. Mas pinaburan niya ang pambato ng survival dipo noon. I would give the advantage to Ancaas. He has the height, smart, and has power, mag-amin ni Sultan. Mga kakwento, sa kanyang pagbabalik ngayong Oktubre kontra yan sa pambato ng Thailand, bitbit ni Sultan ang parehong talino at tapang na nagpatumba sa mga higanti noon. Asahan ng mga boxing fans ang isang eksplosibong gabi na muling magpapatunay sa bagsik ng kamaong Pinoy sa Asya, ang Juan Pan Sultan. Ikaw kakwento, sang-ayon ka ba sa sinabi niya na mas lamang itong si Ancaas kaysa kay Cuadro Alas? Nangangahulugan lang na kayang talunin ni Ancaas ang Cuadro Alas.
Comment mo na sa baba kakwento ang opinion mo. Then malugod po kaming babasahin ito. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.